Pero isama mo na dyan yung lack of knowledge and poor service ng mga uplines sa pagpapaliwanag kung gaano kahalaga ang subscription na dapat niyang ingatan, Mm. religiously bayaran niya month after month after month. Ay, madali Para ka naman lang tandaan yan. nag-aalkansya. 20 Mm. pesos isang araw. Yan, At tama naman. kalokohan na, na wala siyang pang-subscription pero Ang ano ko lang dito, no? Parang nanghihinayang siya sa mga maalis, no? Nag-quit. Eh, yun nga eh, sinasabi ko sa inyo. Ang tao, nag-join, mag-subscribe sa membership shopping, gaya ng SNR, o kung sa entertainment, sa Netflix. Kaya sila nag-subscribe, meron silang pera pambayad. Meron silang extra. Dito sa company natin, marami ang wala. O kaya sila nag-join para magkaroon sila. So, baligtad, no? Kaya wag niyang hindi rin maganda i-compare na gano'n, no? Gano'n lang. Siyempre, iba naman ang purpose nun eh. Iba yung purpose ng tao nag-subscribe sa Netflix. Sa Costco, iba rin ang purpose nun. Sa Costco, dahil marami siyang pera, makakamura siya, doon siya mamimili. Yun sa atin, ang purpose natin, magsasubscribe tayo para kumita, para magkaroon. Hindi para mamili rin ng product lang, no? Hindi naman lahat may pera para bumili ng mga products and live good. sa investment meron. My God, yan ang hindi ko naiintindihan. Tama Pangatlo, naman yun, no? Sa investment, marami na, ang na kailangan nyo pong hype gawin, din dyan. ipasa nyo kung ano yung vision meron ka as a leader sa mga taong nakikinig sa'yo. Oh, Transfer yung your vision na vision. yan. Yung vision na Eh kung yan. ikaw mismo na upline leader, Gasgas na gasgas na yan. Ang dami na nga. Positive na mga tao. Okay na yan. Ano na kami. Kumbaga, in na kami dyan sa ganyan. Kaya lang, ang problema nga, ano bang gagawin nila, no? Ba't hindi natin turuan? Ba't hindi natin supportahan na paano siya magkakaroon ng direct referral? wala kang vision, hindi ka visionary. Eh saan mo ililid ang tao? Saan mo dadalhin ang tao? Mahirap akayin ng bulag ang kapwa bulag. Tama? Mm. Bago mo akayin yung tao mo, dapat ikaw may vision ka. May malinaw kang nakikita na tinatahak. Wala pong magic na ginawa si Coach Fernan. Wala po. Sipag lang, tiyaga lang, Tama. sakripisyo, no? At walang sawang pagpapaliwanag sa mga tao. Diba? Tama naman. O, gayahin yung ginagawa niya. Wala siyang sawa talaga mag-present. Actually, ito pa ang isang ko, no? Yung presentation naman, majority sa atin kaya naman gawin yan, eh. No? Kagaya sa Zoom, paulit-ulit lang. Eksakto, parang recorded lang din. Yung present kahapon, ipe-present kinabukasan, eksakto, ganun na ganun pa rin. Nagkakaiba lang dun sa yung mga singit-singit na yun na nga, yun ang nagiging hype nga yung iba. Especially sa mga direct ko, no? About subscription. Pero, perfect ba? Hindi po. May nalalaglag pa rin kay Coach Fernan. It's normal po. Pero pwedeng ma-lessen kung sisipagan natin mag-explain about importance of subscription. Important. Yun pa rin So siya muli, talaga inihiling ko po sa inyo. Doon siya nakatarget sa subscription na natatanggal ng mga tao. Pero hindi niya naiisip, marami talagang tao na sumali dito na hirap sa monthly nila. Huwag na kayong mag-magic, huwag na kayong gumawa ng ano pang sistema na Ayun, kasi gumagawa ako ng system, no? System analyst. System analyst ako, eh. Nag-aaral ako ng programming. Nag-aaral ako ng logic, paano mag-solve ng problema. Pinag-aralan namin yan sa school, programming. So, kung hindi ka mag-iisip ng improvement, wala nang may iimbentong maganda. Kung ano na lang yung
nakasanayan mo gamitin ng unang panahon, yun pa rin ang gagawin mo ngayon. Ganun ba? Hindi. Ang innovation, yan, tinatawag na innovation, ini-improve niya ng ano natin, ng buhay natin. Hindi mo pwedeng sabihin, naku, wag na kayo don't reinvent the wheel. Actually, maniwala ka, ang wheel nga inimbento ngayon na mas maganda eh. O dati may mga tube. O ngayon, meron na tubeless. Matagal na yan. Ano ba yung yung mga, maraming technology ngayon sa wheel, no? O wag mo lang gagawing square yung wheel o kaya triangle. Hindi talaga maganda yung invento na yun. Pero ini-invento, rini-reinvent ang wheel, no? Lahat. Actually, kaya nga, tingnan nyo ang Facebook, hindi nyo napapansin, nag-update yan. Every single day, meron niyang ginagawa behind dyan sa system na yan. Ang mga software, may version 1, version 2, version 3, hanggang kung anong version sila, di ba? Meron dinadagdag. Kasi nire-reinvent nila, ini-improve. Ganon. So, wag niya sasabihin na don't reinvent the wheel. Para bang no? Para bang yung system mo perfect na. Walang perfect na system. Sisira lang sa pangalan nyo. At makakasakit lang ng kalooban. Alagaan mo subscription mo. Alagaan mo subscription ng downline mo. At ng mga taong nasa paligid mo sa simpleng pag-e-educate sa kanila. So once again, this is Coach Fernan. Kaya minsan ito nagiging yung tingin ng tao sa Philippines, hindi sa ibang bansa medyo okay. Hindi ko napapansin yung hina-hype niya yung ng speaker yung mga tao. Hindi ganoon. Dito sa atin, usong-uso talaga yung nang-hype. Puro hype na. Kala mo nagpapayo pero may kasamang hype na eh. Hindi lang aware yung nagsasalita, maybe. Pero lalo nang hindi aware yung nakikinig. Ang dali niya maengganyo, talagang sasali siya pag narinig niya eh. Kaya ang pangit ng tingin ng tao dito sa networking sa atin. Ang gumagawa niyan, yung mga tao rin, yung mga members din. Sila ang nakakasira sa industry. Kaya ang pangit sa Philippines baka sabihin niyo, bakit ang Philippines leading tayo sa number of members? Well, ayun nga dahil na-hype. Pero ang daming hindi educated, hindi masyadong marunong o nakakaintindi ng totoong network marketing business. Basta nag-join lang pero wala na, ganun. Dumadami, kumakonti. Ganun.